May isang binatang sundalo aspiring sundalo, na ang pangalan ay Mukwang. Isa siyang probinsyanong dating magsasaka na pumasok sa kampo militar, dala ang pangarap na maging ganap na kawal. Problema lang, habang ang mga kasabayan niya ay may baril na at uniforme, siya naman ay may walis, pandilig at pala. Oo, hardinero at tagalinis ng kampo ang role niya. All around. Parang janitor na may pangarap, gayunpaman tapat si Mukwang. Kahit pawisan, kahit inaasar, umaasa siyang balang araw ay tatawagin din siyang Sundalo Mukwang at hindi, "Hoy, ikaw diyan, diligan mo nga to." Isang araw, napansin siya ng general. Hindi dahil pogi siya, kundi dahil sobrang sipag. Kaya inutusan siyang magsilbi sa bahay ng general bilang katulong at hardinero. Si Mukwang naman tuwang-tuwa. "Ito na yon," sabi niya sa sarili. Promotion to, kahit wala pang ranggo. Sa bahay ng general, doon niya nakilala ang asawa nitong si Suyon. Maganda, maputi at mukhang laging bored. Habang nagdidilig si Mukwang sa hardin, palihim pala siyang minamasdan ni Suyon mula sa itaas ng bahay. Parang CCTV pero may halong mali siya. Dumating ang araw na umalis ang general para sa isang buwang meeting sa malayong lungsod. Bago umalis, mahigpit ang bilin. Bawal lumabas si Suyon. Si Mukwang lang ang pwedeng utusan. At may kahoy na karatula sa mesa. Kapag wala ito, ibig sabihin ay tinatawag siya ni Suyon at kailangan niyang umakyat agad. Simple, di ba? Pero syempre, sa pelikula, walang simpleng utos. Kinabukasan, habang masipag na nagtatrabaho si Mukwang, napansin niyang wala na ang karatula. Kinabahan siya. "Akyat ba ako?" Sabi ng general, bawal umakyat. Pero sabi rin niya kapag wala ang karatula, dapat umakyat. Nagloading ang utak niya parang lumang cellphone. Sa huli, umakyat siya. Pagdating sa kwarto, ang utos lang pala ni Suyon, "Palitan mo nga yung bombilya." Habang nagpapalit siya ng bombilya na parang electrician na walang lisensya, kinausap siya ni Suyon tungkol sa buhay at pamilya. Nalaman niyang si Mukwang ay sobrang makapamilya, kaya biglang lumambot ang mood at pinabalik na lang siya sa trabaho. Kinabukasan ulit, nawawala na naman ang palatandaan. Umakyat na naman si Mukwang. Ngayon naman ang utos, "Maligo ka, amoy pawis ka." Sumunod siya. "Mas maayos pa," utos ulit. Naligo ulit siya. Pag-akyat niya, hindi pa rin raw okay. Bumaba na naman siya. Nalito na si Mukwang. Ano ba talaga gusto nito? Shampoo commercial ba to? Sa huli, matapos ang ilang paligong parang audition, ipinahiwatig ni Suyon na gusto niyang maglaro sa kama. Nabigla si Mukwang. "Madam, kapag may nakaalam nito, patay ako sa general." Nagalit si Suyon. Bakit ka takot na takot sa kanya? At sa galit, itinaboy siya palabas. Pagbalik ni Mukwang sa barracks, pinatawag siya ng pinuno ng kampo. Galit na galit ito, isinumbong pala siya ni Suyon na pasaway at ayaw sumunod sa utos. Resulta? Tanggal siya bilang tagapaglingkod at wala na raw pag-asa makapasok sa hukbo. Wasak ang puso ni Mukwang. Naalala niya ang pamilya niya, ang inang may sakit na umaasang magagamot kapag naging sundalo siya, at ang kasintahang pinangakuan niya ng mas magandang buhay. Hindi siya pwedeng sumuko. Kaya bumalik siya kay Suyon para humingi ng isa pang pagkakataon. Itinaboy ulit. Hindi pa rin siya tumigil. Nagluto siya ng pagkain, nagpakabait, at nagsulat pa ng panata na susunod siya sa lahat ng utos nito. Lumambot ang puso ni Suyon. Sinubok niya si Mukwang sa kakaibang paraan. At si Mukwang naman, dahil desperado at determinado, sumunod agad, walang tanong-tanong. Natuwa si Suyon sa pagiging masunurin niya. Sa sobrang saya, tinawagan pa niya ang general at sinabing huwag na palitan si Mukwang bilang tagapaglingkod. At si Mukwang, masayang masaya. Dahil ibig sabihin noon, may pag-asa pa siyang maging ganap na sundalo at hindi na lang tagadilig magpakailanman. Mula noon, parang may unlimited call promo na si Suyon kay Mukwang. Konting kibot lang, tawag agad. Lagi na silang magkasama sa silid. Masaya si Suyon, glowing parang may ring light, habang si Mukwang naman ay laging balisa, pawis na pawis kahit walang trabaho, takot. Natakot na baka biglang bumalik ang general na parang jump scare. Habang tumatagal, mas lalo silang naging malapit. Si Suyon na dati istrikta at parang terror prof, biglang naging malambing na parang K-drama lead. Tinuring na niya si Mukwang na parang tunay na kasintahan. Sa umpisa si Mukwang, trabaho lang to, pero kalaunan ay teka, parang may nararamdaman na ako. Dahil sa sobrang lapit nila, naglakas loob si Mukwang na magtanong tungkol sa nakaraan ni Suyon. Doon, lumabas ang tsismis na pang Netflix. Ang kasalukuyang komander pala ng kampo ay dating ex ni Suyon at matalik na kaibigan ng general.
Si General noon ay may gusto rin kay Suyon, pero dahil mas mataas ang ranggo niya, siya ang napili. Practical choice kumbaga, career muna bago love life. Ngayon nagsisi si Suyon. Ang general pala ay istrikto, seloso, at control freak. May pagka-Google Maps. Gusto alam lahat ng galaw niya. Kaya pala siya ikinulong sa bahay dahil takot na baka magkita ulit sila ng commander. Samantala si commander na halatang hindi pa totally moved on, palihim na pumunta sa bahay para silipin kung okay lang ba si Suyon. Pagkakita niya, aba, masaya ang dalawa. Kaya sinabi na lang niya sa sarili, sige na nga, basta masaya ka. Pagkaalis ng commander, nauwi sa sayawan ng gabi hanggang sa naging private after party. Ilang araw bago bumalik ang general, lumapit si Suyon kay Mukwang. Gusto kong maranasan ang buhay na parang may tunay na asawa, sabi niya. Si Mukwang naman marupok, pumayag. Sa piling ni Mukwang, naramdaman ni Suyon ang kalayaan at lambing na matagal na niyang hinahanap. Pero isang araw, boom! Plot twist! Sinabi ni Suyon na pakiramdam niya ay buntis siya at malamang kay Mukwang daw iyon. Si Mukwang halos himatayin. Patay ako sa general! Pero kalmado si Suyon. Siya na raw ang bahala. Pinauwi muna niya si Mukwang sa pamilya nito at binigyan pa ng pera. Pangako, kapag ligtas na ang lahat, magpapadala siya ng liham. Umuwi si Mukwang, muling namuhay kasama ang pamilya. Gumaan ang buhay pero ang puso niya naiwan kay Suyon. Araw-araw siyang naghihintay ng liham. Hanggang sa dumating nga ito. Sa tuwa, bumalik agad siya sa kampo pero sorpresa, hindi na raw siya kailangan doon. Ipinaliwanag ng komander na tinulungan siya ni Suyon makahanap ng trabaho, electrical engineering. Mataas ang sahod, pang family package. May pasimple pang farewell ceremony. Parang graduation pero may lungkot. Masaya si Mukwang para sa pamilya niya, pero malungkot dahil hindi na niya makikita si Suyon. Gusto sana niyang magpasalamat ng personal pero doon na nagsalita ang komander. Alam daw niya ang lahat, ang relasyon nila at ang totoo tungkol sa bata. Hindi raw anak ng general ang dinadala ni Suyon at tinulungan ng komander na itago ang lahat para maprotektahan si Mukwang at ang pamilya nito at syempre si Suyon. Bago tuluyang umalis, nakita ni Mukwang si Suyon sa huling pagkakataon. Malaki na ang tiyan nito. Umalis ka na, sabi niya. At iyon na ang huling beses na nagkita sila. Lumipas ang 15 taon. Dahil sa tulong ni Suyon at sa sipag ni Mukwang, umangat ang buhay niya, naging electrical manager pa. Pero kahit anong taas ng posisyon, hindi pa rin niya nakalimutan si Suyon. Isang araw, nang lumipat na ng lungsod ang general, palihim siyang bumisita pero tumanggi si Suyon na humarap. Pag-alis ni Mukwang, sinabi ni Suyon sa general at sa bata na bibisita siya sa mga kamag-anak. Pero ang totoo, pumunta siya para makipagkita kay Mukwang palihim. At diyan nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, like, subscribe at pindutin ang bell icon para updated kayo sa mga susunod pang recap. Salamat guys! Bye!